Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Muli, welcome ko kayong lahat sa ating pong panibagong yugto ng ating pong series, The Lands of the Bible. Tayo po ay nasa ika-48 yugto ng ating pong series na ito. So kayo po ay aking welcome sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pasimula, welcome kayong lahat at saan man kayo naroroon na lugar at bansa ay pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng inyong pong mga gawain. Tayo po ay manalangin sa ating pong pasimula ng ating pong programa sa oras na ito. Tayo manalangin. Naman naming Diyos, kami po ay nagkapasalamat at nagpupuri sa iyo. Pinapasalamatan namin ng iyong banal pangalan. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, at sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sa buhay namin, Panginoon, nawa po maging kaluguran ka sa amin buhay, Panginoon, at maging pagkapala sa amin ang iyong salita. Pagpalain mo po ang oras nito sa aming po pagsama-sama at pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome. Tayo ay tutungo na sa ating materials at titignan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. So tayo po ay pupunta na naman sa panibago na namang lugar ng ating pupuntahan ngayon at uh, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating pag-aaralan ngayon sa oras na ito. Okay, so tingnan natin mga kapatid. So tayo tutungo ngayon sa lugar ng Mount Tabor. So siguro marami sa inyo ang nakaka-relate sa Mount Tabor sa pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo tigit sa panahon ng Lumang Tipan ay makikita ninyo ang pangalan ng Mount Tabor. So sa bandang kanan makikita natin ang Mount Tabor ay parang ang ang anyo ng kanyang bundok ay talagang isang napakataas na perpekto ang kanyang taas, no? Pabilog ang kanyang bundok at maberde ang mga bundok. At may mga tao na naninirahan sa bandang kanan sa paanan ng mga tao, no? So sa Hebrew Bible ay binanggit ang Mount Tabor lalo na sa aklat ni Joshua at saka ng mga hukom, no? Ang bundok na ito ay ang lugar ng labanan, no? Sa bundok ng Tabor sa pagitan ng hukbo ng bansang Israel sa ilalim ng pamumuno ni Barak at ni Deborah at ng hukbo ng kananaitang hari ng Hazor na si Habin na pinamumunuan nito ni Sisera. Maraming mga tradisyon sa Kristiyano at ganun din ang mga Hudyo na ang bundok daw ng Tabor ay ang lugar ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo. Yung mga tinatawag na the Mount of Transfiguration. So yan ay tradisyon lamang, no? Hindi yan sinasabi na yan ay totoo, yan ay talagang accurate. Pag sinabing tradition ay parang palagay, So yan ang kanilang paniniwala diyan. So ang bundok ng Tabor ay kilala rin bilang Har Tabor or Itabayrum, Jebel et Tur or Mount of Transfiguration. Yan ang kanilang paniniwala. Ngayon, dito natin muli makikita na mula sa kanluran ay makikita natin na ang Mount Tabor ay nasa silangang dulo ng Jezreel Valley, no? 11 milya o 18 kilometer sa kanluran ng dagat ng Galilea. So malapit siya, no? So ang taas nito ay sa tuktok ay 1,886 feet ang taas niya or 575 meters ang taas. So ginagamit ito sa banal na kasulatan bilang simbolo ng kamahalan, no? Winika nga ni Propeta Jeremiah sa kanyang aklat na 46:18, sabi niya, no, winika ng Panginoon, buhay ako, sabi ng hari na ang pangalan ay Panginoon ng mga hukbo, yung tinatawag na Sabaot, no, sa wikang Hebreo. Tunay na may darating na parang tabor sa gitna ng mga bundok, no, o gaya ng Karmel sa tabi ng dagat, no? At binanggit din sa awit 89:12, no? So yan, binabanggit ang pangalan ng lugar na ito. At ganoon din, nagtipon ng mga tribo ng Israel sa bundok ng Tabor noong mga araw ni Deborah, no? Isa sa mga judges ng Israel. Ang mga Kananaita ay nagtipon sa Haroset, Hagoy, Hagoyim,
no, malamang sa tapat ng libis ng Jezreel, no? At pinangunahan ni Barak ang 10,000 katao ng mga Israelita laban sa hukbo ni Sisera, no? Noong mga panahon na yan. Tila ang panghihimasok ng Panginoon sa ngalan ng mga Israelita ay sa anyo ng isang bagyo, no? Kung kaya't ang ilog Kisyon ay bumaha at naging imposible ang paglalakbay sa karo para sa mga Kananaita, no? Judges chapter 4 hanggang chapter 5. So yan ang mga mga intervention ng Panginoong Diyos sa panahon ni Deborah at saka ni Barak, no? Ginamit ng Diyos ang nature upang gabayan niya, protektahan niya ang bansang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Kasi Kananaita yan eh, no? Yan ang mga lugar na papaalisin ng Panginoon sa lupain na iyan. At ang Israel, ang mga Israelita, ang siya ng mamumuhay at magte-take over ng land na iyan. So dito natin ipinapakita na ang mga sinaunang ama ng iglesia ng mga panahong iyan, ito na may tradisyon ng mga Hudyo, lalo tigit ng simbahan na paniniwala ay na ito ang kanilang pananaw, paniniwala na ang pagbabagong anyo nga ng ating Panginoong Kristo, yung tatawag na transfiguration ay naganap ayon sa kanila sa bundok na ito. Kasama sina Cyril ng Jerusalem noong AD 348, katulad ni Epaphras at saka ni Jerome, no? Hindi sigurado si Eusebius na tinatawag na the father of the church history kung naganap ito sa Mount Tabor o sa Mount Hermon, no? Hindi nila pinangalanan, no? Sa panahon natin ngayon, kung tatanungin natin, halimbawa, na ano ang pinakamataas na bundok sa buntong sa bansang Israel sa panahon natin ngayon, ayan ay walang iba kung hindi ang Mount Hermon, ang pinakamataas na bundok sa bansang Israel. No, kaya malamang na Mount Hermon ang lugar na iyan. Kasi nga, ayon nga sa location, nung sila ay nasa Caesarea Philippi, nang sinabi nga ng Panginoon ng tungkol sa kanyang identity, ay nagpagkatapos so nagpunta sila sa bundok ng pagbabagong anyo. So ang kalapit bundok na yon ay itong Mount Hermon, no? Kaya may posibilidad na yung Mount Hermon ang siyang lugar ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo. Pero ang hindi binanggit ng banal na kasulatan yung lugar, walang binanggit na lugar. Yan hanggang ngayon ay hindi natin pwedeng sabihin na na ganyan nga ang pagkabanggit dahil ay wala namang binanggit. So, ang isang dahilan para sa pagkakilanlan na ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa Ebanghelyo ni Matthew 17:1, no? Na talagang hindi natukoy kung anong pangalan ng lugar. So ang talatang ito ay kinuha na nangangulugan na dinala ng ating Panginoong Kristo ang mga disipulo sa isang bundok ng mag-isa, no? Sa halip na dinala niya ang mga disipulo sa isang bundok ng mag-isa, no? So yan ang pagkabanggit. So, ang petsa ng pinakaunang mga simbahan dito sa Mount Tabor ay hindi alam kung kailan itinayo ang ilan sa mga simbahan na iyan. Ang anonymous pilgrim ng Piacenza ay nakakita ng 3 basilika noong AD 570 na around 5th century AD. At si Willie Valdus noong 7th century, 723 AD ay nagbanggit lamang ng isang simbahan na nakatuon kay Jesus na Panginoon natin, kay Moises at Elijah, no? So yan ang pagkabanggit. Maaaring may 3 kapilya na pinagsama-sama sa isang gusali tulad ng sa kasalukuyang gusali sa panahon natin ngayon. Na yan ay binase nila yan doon sa sinabi ni Peter na ipagtatayo ni Pedro ang Panginoon ng isang tolda, si Moises at saka si Elijah. Kaya naman sa panahon natin ngayon ay ginawa ng mga simbahan na ito na nilagyan nila ng 3 simbahan na magkakadikit, no? Kaya naman parang inaalala nila yung tagpong yun dito sa lugar na ito. So ang kasalukuyang simbahan ay tinayo noong 1924 at pag-aari ito ng mga Pransiskanong mga Katolikong misyonero. No? So yan ang makikita natin sa panahon natin ngayon. So ang Mount Tabor ay malamang na hindi ang lokasyon ng pagbabagong anyo, no? Ito pa yung isa pang pananaw pa, no? Una, ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga disipulo ay nasa rehiyon ng Caesarea Philippi o Philippi bago ang Transfiguration, no? Bago nangyari 'yon. Kasi ang Mount Hermon ay nasa 8,500 feet ang taas, ang siyang pinakamalapit na bundok ng pagbabagong anyo, no?
So ikalawa, ang pangkalahatang lokasyon ng bundok ay hindi nakahiwalay, Maraming trapiko ang dumaan sa Jezreel Valley sa ibaba, So ikatlo, matatagpuan ang isang kuta ng militar sa tuktok ng bundok at malinaw na ginagamit noong panahon ng Hasmonean sa panahon bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Ito ay independent Jewish state sa panahon nila Aristobulus, no? Na yan ang mga panahon na iyan at sa panahon din ng Jewish Revolt, no? Panahon na dumating ang mga Roman soldiers diyan ay nagrebelde sila, no? Panahon ni Titus no 70 AD at ganun din no panahon ni Hadrian ng mga bago mag second century, no? Papatapos na ang second century. At malamang na noong panahon din ng ating Panginoong Kristo. So, yaan ang ilan sa mga impormasyon na makikita natin dito sa Mount Tabor na ang lugar na ito ay isang hugis simboryo, no? Pag sinabing hugis simboryo, parang ano yan parang dome, no? Parang pabilog, no? Na bundok, no? Sa Jezreel Valley na matatagpuan 6 na milya silangan ng Nazareth, malapit sa Nazareth. At 11 milya timog kanluran ng dagat ng Galilea. So malapit na rin siya sa dagat ng Galilea at nasa bandang west ng Sea of Galilee ang Mount Tabor at ganun din ang Nazareth, no? Tumataas ng wala pang 2,000 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang bundok ng Tabor ay lumilitaw na mas mataas kaysa sa aktwal na nasa patag na lambak ng Jezreel, no? Yung valley ng Jezreel, no? Nakikita ito hanggang sa Jerusalem. Ang bundok Tabor ay isang pamilyar na palatandaan ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga disipulo na madalas na makikita ito sa kanilang paglalakbay sa palibot ng Galilea, no? Malaki ang ginagampanan ng bundok na ito sa kasaysayan ng bansang Israel na nagmarka ng hangganan sa pagitan ng mga tribo ni Isakar na binanggit sa aklat ni Joshua 19:22 at ganun din ni Naphtali, no? Chapter 19 verse 34. At ganun din ni Zabulon, no? Chapter 19 verse 12. Ang Via Maris ay isang sinaunang international na trade highway, no? Dito dumadaan ang mga imperyo, ang mga makapangyarihang mga hari, yan ang pinaka-highway na dinadaanan talaga ng mga sinaunang mundo, no? Larangan ng pakikipagkalakalan. Diyan dumadaan yan. Tawag sa kanila diyan ay Via Maris. Ay dumadaan dito malapit sa bundok ng Tabor at ginagamit ang punto bilang kasangkapan sa paglalayag sa ruta nito mula Megiddo sa Israel patungo sa Damascus sa Syria, no? So palagi diyan dumadaan. So bagamat ang bundok Tabor ay hindi kasing taas ng kalapit na bundok Hermon, inihambing ng Awit chapter 89 verse 12 na ang dalawang taluktok ay iniugnay ni Propeta Jeremias ang katanyagan ng Tabor sa bundok Carmel, no? Hinalintulad. Tulad ng buhay ko na winika niya, no? Ang sabi ng hari na ang pangalan ay ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, may darating na gaya ng Tabor sa gitna ng mga bundok, gaya ng Carmel sa tabi ng dagat, no? Binanggit ni Jeremiah sa chapter 46 verse 18. So yan ang winika na ang Panginoong Diyos ang nagsasalita diyan. So ganun din sa aklat ng mga hukom, tinawag ni Deborah si Barak upang tipunin ang isang hukbo mula sa mga tribo nila Naphtali, Zabulon sa bundok Tabor. Ito yung mga dalawang tribo sa lahi ni Israel na nanirahan sa mga lugar na ito ng Galilee. Kasi sa kanila talaga yung region na yan ang Galilee, no? Si Aser na siyang umukupuan ng tabi ng Mediterranean Sea, yung Haifa, no? Yan ang lugar kung saan nanirahan sila. Asher, yung kanyang tribo. Ito naman sila Naphtali at saka sila Zabulon naman ay nasa gitna ng Galilee, no? Kaya nga sinabi nga ng Panginoon ni propeta Malakias, no? At ganun din ni John the Baptist na dito nga manggagaling ang Mesiyas, no? Sa Galilee of the Gentiles, no? Dito nga sa mga lugar na ito. Na mula roon ay nagmarcha, no? Ayon sa kwento ng Lumang Tipan na ang mga Israelita ay nagmarcha upang talunin itong si Sisera
ang pinuno ng hukbo ng mga Kananaita mula sa Hazor, no? Binanggit sa chapter 41 hanggang chapter 4 verse 1 hanggang 24 ng aklat ng mga hukom. So, dito sa sa aklat na ito ipinaghiganti rin ni Gideon, isa sa mga hukom ng Israel, ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpatay sa mga haring Midianita, no? Ang kanilang mga pangalan ay si Seba at saka si Salmuna, na pumatay sa mga kapatid ni Gideon sa bundok ng Tabor, no? Kaya memorable itong bundok na ito sa kanila. Ito binanggit sa chapter 8, verse 18 hanggang 21. So, merong mapait na karanasan dito si Gideon. So, ang bundok Tabor na ito ay tinukoy din sa Lumang Tipan bilang isa sa mga matataas na lugar kung saan ang mga pinuno ng Israel ay nagtayo ng mga dambana, no, para sa pagsamba sa mga huwad na Diyos. No? Yan ay binanggit ni Propeta Osias sa kanyang kabanatang 5 talatang 1. No? So talagang napulyot ang mga tao, no? Ang mga pinuno ng Israel, nahawaan sila ng kanilang mga kalapit na bansa, no? At naglingkod sila sa mga Baal at mga Astore, no? Na Diyos-Diyosa ng mga Kananaita. Mula noong ika-4 na siglo, kinilala ng tradisyon na ang bundok Tabor bilang lugar ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo, no, ng mga 4th century na, no. So nag-declare sila na ito daw yung lugar ng pagbabagong anyo ng Panginoong Kristo na binanggit sa Matthew chapter 17 verse 1 to 9. So noong panahon ng pagbabagong anyo, no, dinala ng ating Panginoong Kristo si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang malapit na mga disipulo sa tuktok ng isang mataas na bundok upang manalangin. No? So ang tatlong alagad ay nakatulog at nang sila ay magising, sila ay namangha nang makita si Jesus na ating Panginoon na nakikipag-usap kay Moises at Elias, no, kay Elijah. Ang mukha ng Panginoon ay nagbago, nagniningning na parang araw, nagliliwanag at ang kanyang damit ay nasilaw sa liwanag. So yan ang description ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin sa pangitaing ito ay malapit ng mamatay ang ating Panginoong Kristo at siya ay nakikipag-usap na sa mga dakilang propeta ng Lumang Tipan. Bakit lumitaw si Moises at saka si Elias? Sapagkat si Moises ang siyang kinakatawan, sinisimbolo o nire-represent ng kautusan, no? ng Diyos. At si Elias naman ay nire-represent niya ang mga prophets ng Lumang Tipan, no? Silang dalawa ang pinaka mahalagang mga propeta dito sa banal na kasulatan, lalo tigit sa Lumang Tipan. So ang aktual na mataas na bundok ay kung saan naganap ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo ay hindi tinukoy sa mga ulat ng Bagong Tipan, no? Sa panahon ng Bagong Tipan ay walang mga binanggit, walang binanggit na mga pangalan diyan. Walang event o wala siyang masasabi natin na talagang documented na pangalan. So ang mga scholars na nagtatanong sa tradisyonal na pagtatalaga ng Mount Tabor ay nangangatuwiran na ang bundok Hermon ang pinakamataas na taluktok sa lugar, no? At mas angkop sa mga pangyayari bago ang pagkatapos ng pagbabagong anyo. So dalawang bundok 'yon na kanilang iniisip. Kung hindi ang Mount Tabor ay itong Mount Hermon. Si Reyna Helena na ina ni Emperador Constantine the Great ay kumbinsido na ang bundok Tabor ang lugar ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo. Ayon sa kanya, so noong 3rd century, 326 AD, itinayo ni Helena ang unang simbahan sa bundok na ito. At ang iba pang mga dambana at monasteryo ay tinayo. Gayon pa man, lahat ay nawasak noong ika-12 siglo ni Saladin, no? 12th century na, panahon na ni Saladin, sultan ng Egypt at ng Syria, no? Dumating sila at winasak nila lahat ang mga maaabutan nilang mga may kaugnayan sa Roman history, no? So ngayon ang isang ika-19 na siglong Greek Orthodox, no, 19th century na, at isang unang bahagi ng ika-20 siglo, no, 20th century na simbahang Romano Katoliko ay umaakit ng mga peregrino, mga pilgrims mula sa buong mundo hanggang sa tuktok ng Mount Tabor. So yung makikita nating simbahan ngayon ay yan na ay mga Roman Catholic mga buildings yan ng mga simbahan, no? Noong 19th century itong Greek Orthodox naman ang nagtayo, pero sa panahon natin ngayon ay ang Roman Catholic Church na ang nandyan sa taas ng bundok ng Tabor. So mga kapatid, no, diyan na lamang po tayo magtatapos, no? Hindi naman po gaanong mahaba ang anong ito, ang series na ito kasi
wala naman siyang gaanong ano na kinalalaman sa sa panahon na ang Panginoon ay nagpunta pero walang binanggit. So hindi natin mabibigyan talaga ng emphasis ng gusto kung hindi binabase na lamang natin ito sa panahon ng lumang tipan. So, kaya mga kapatid, ako po ay magpapaalam na at maraming salamat sa inyong oras na ibinigay sa oras na ito at kayo pagpalain ng Panginoon saan man kayo naroroon. So, muli, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. So, mga kapatid, we'll see you then. Have a great day and bye for now.